Sexy motherfucker. Ay, magbabalik na naman po ang ating program, Love Notes and Memories with Treasure. Babasahin ko na po ang ikatlong ating, ang kapat ng ating program, ating letter, mga text, no, sa akin. Miss Treasure, may nanliligaw po sa akin, sa aking Muslim. Catholic po ako. Di ko po alam kung ang gagawin ko sa kanya. Ang Muslim po ba pwedeng mag-convert sa Roman Catholic? Hindi. Ang alam ko hindi. Kasi Roman Catholic siguro pwedeng magkuha ng Muslim, pero ang Muslim hindi pwede. Yun ang hindi ko alam kasi may mga dasal-dasal sila. Kaya hindi katulad ng Catholic na okay lang, pwede kang maganon, no? At saka hindi ko alam yan, yung mga ganyan nila. Kasi alam mo, yung ibang religion, hindi ko kasi pinapakialaman. Kasi ako, kung saan ako nabuhay, doon ako mamamatay. Ganun ako. Kasi masaya ako sa aking religion, no? Yun lang. Galing to kay Lita ng Bicol. Miss Treasure, yung nanay po ng kasama namin sa PTA, grabe yabang. Ayaw naman pong gumastos at wala daw po siyang budget para sa PTA meeting namin. Di naman po kami nagko-contribute sa tuwing magmi-meeting. Pag lang po may mga kalamidad. May mga allowance naman ang mga PTA at saka yan naman kasi pag tayo ay once na tayo ay nag-enroll, may kasama ng PTA yon. Binabayaran na yan ng lahat ng estudyante. Pero ang hindi ko alam, yung mga kalamidad may extra pa. Pero kasi kasing nag-aaral ang mga anak ko, pag may mga ganyang kalamidad, hindi ako nagtatatanong, basta magbigay ka na lang. Ganon. Hindi naman kailangan humingi ka. Kung taus-puso mo, kung ano yung taus-puso mong ibigay sa school, yun lang po. Siguro po, yung nanay na yon ay nagtatanong lang po siya. Hindi naman po siguro kayabangan yon. Kasi po, gusto lang po niyang malaman at hindi po niya naiintindihan. Minsan po kasi, iniisip niya, nagbayad na sila ng kuwan. Bakit maggagastos na naman ng panibago? No? Hindi po naiintindihan niyo ng ibang nanay na iniisip niya gastos na naman. Siyempre po, yung iba po kasing budgeted lang ang pera, hindi po kasi agad-agad nakakapagbigay ng ganong klaseng budget. Kung mawari po, magdadagdag ka hihingi ka sa estudyante sa anak mo, magbibigay ka sa school, kahit wari, pare-pareho tayong nanay, humingi tayo ng tigpa 500 sa isang mga nanay, kung pong yung pera niya, budgeted lang po yun sa isang buwan, hindi po talaga siya makakabigay. Kaya hindi po yung kayabangan. Sa aking part po, hindi po yung kayabangan. Hindi po. At saka sinasabi lang po siguro niya kung ano yung tama. Yun po. Galing po ito kay Bimbi ng Pasig. Galing po ito kay Dimple ng Olonga po. Miss Treasure, may naging friend ka po ba na inggitera? Lahat ng makita po sa akin ay gustong mayroon din po siya. Kaya po pagkasama ko siya sa department store, binibilhan ko po siya ng gusto niya para po walang masabi sa akin. Naunawaan ko po siya kasi po wala siyang asawa. Patay na po. Kaya po kaming barkada naaawa sa kanya. Okay lang po sana yung wala siyang pera. Ang ayaw po namin sa kanya ay inggitera. Ano po kaya ang magandang pakikitungo sa kanya? Siguro po hindi naman siya naiinggit kasi nga po wala naman siyang pera. Baka po minsan nami-misinterpret lang po nyo siya
na iniisip po niya kasi na, sinasabi niya na, oy, ang ganda nito. Pero siguro naman po, hindi naman lahat ng bagay hinihingi niya sa inyo. Kasi alam mo po, yung paghingi, hindi naman po masama yun eh. Natural lang naman po yun sa isang magkakabarkada. Wari po, may nagustuhan. Natural lang po yun. Pero kung bukal sa loob mo naman po, sige po, ibigay mo. Pero kung hindi po bukal sa loob mo, ba't mo po ibibigay? Pero sa akin po, hindi po yung kainggitera. Hindi po siya naiinggit. Wala lang po, siyempre po unang-una, wala siyang asawa. Diba? Kayo may asawa. O kayo may pera, siya walang pera, wala siyang magtatanggol para sa kanya. Siya lang ang naghahanap buhay. O, ganun. Pero hindi niyo sinabi rito kung may anak yon o ano. O baka maliliit pa anak niya, walang tutulong sa kanya. Wala siyang kaagapay. O, di ba? Kaya po siguro ganon. Kaya kung ayaw niyo siyang bigyan, wag na lang po niyang bigyan. Kung masakit sa kalooban niyo, ba't ka magbibigay? Pero alam mo po, yung nagbibigay, iyan po ang gumiginhawa, at saka iyan po yung yumayabong ang buhay. Ganun po. Basta po bukal ang iyong pagbibigay. Yung iba po kasi nagbibigay na masama ang kuwan. Mapapansin mo naman po yan eh. Pag po gano'n ang kasama mo, o kaya kaibigan mo, o kaya kahit pinsan mo po, gano'n, wag mo na po tandaan mo po yon, wag mo na po siyang kahit paano, kahit anong gawin, wag mo siyang bibiruin, wag mo siyang hihingan. Basta po lahat, wag mo na lang siyang ganonin. Kung maiiwasan mo siya, iwasan mo. Kasi hindi maganda yung ganong ugali. Miss Treasure, galing po yan. Miss Treasure, hipag po namin, grabe kapal ng mukha. Di po siya marunong mamiyanan. Siya po ba ang pinakikisamahan ng parents namin? Di po siya marunong gumalang. Palibhasa po, Bisaya. Di po marunong mamupo at magmano at magpaalam sa nanay naming pag nakikipagkita siya sa friends niya. Siguro po nakikipag-date. May kalandian po kasi. Palagi po may kausap na lalaki sa cell. Sa tuwing darating po siya, pagod na pagod sa kamunduhan. At latang-lata sa pagdating. Minsan po nauuna pa sa kapatid kong dumating. Kaya po palagi nag-aaway sila. Wala po siyang ginagawa sa bahay. Wala po siya kasing trabaho. Maramot pa siya. Ay nako. Alam mo po, yung pagkabisaya, hindi po yan ugaling masama. Siguro po nagkakataon lang na Bisaya yon. Tapos napagtingnan nyo yung buhay niya at yung kanyang ugali. Pero lahat naman po ng nasyon merong ugaling masama, di po ba? Hindi po't ngayot ganito siya, masama siya. Ganito siya, masama siya, di po ba? Kaya po ganon, no? Kaya hindi po maganda yung sinasabi ninyo na Bisaya o anuman. Yung hindi po pagmumupo, kasi po hindi siya namumupo. Yung hindi po pagpupo niya ay hindi po naman yun kapintasan. Kung iyon po ang ugali nila. Ang Bisaya po kasi hindi marunong silang mamupo, hindi silang marunong magmano. Totoo po yun. Kasi po ilan po yung kaibigan ko na ang biyanan ang manugang nila Bisaya. Ganun po talaga ugali. Maalis po yan ng walang paalam. Hindi namumupo, hindi nagpapaalam, hindi nagmamano. Sabi po nyo rito, pagkaharap ang kapatid ko, nagmamano, kaplastikan yon. Kaya kung ako yung nanay mo, hindi ko pagmamanuhin pagkaharap ang kapatid mo. Alam mo yung ganyang klaseng tao, plastic, no? Hindi maganda ang ugali. Ano bang birthday nun para malaman ko? Pakikuhan mo sa akin ng birthday, baka ganun talaga ang ugali. Pag ganyan ang ugali ng kasama mo,
layuan mo. Hindi maganda yung ganyan. At saka, isa pa, matututo ka ng ganyang ugali na kasi pagkasama mo, matututunan mo yung ugali niyang hindi maganda. Pag may nakakita sa'yo at yung mga kaibigan mo, napansin, ba't ganyan na ugali mo? O maiisip mo ngayon, yung kasama mo, ganun ang ugali. Ganun lang po yon. Kaya, ang masasabi ko po sa inyo, hindi yun sa Bisaya Kahit nga po Tagalog, mayroong masama ugali ganun din po yon. Hindi po lahat ng baka naman po sabihin ng mga, dabi ko pong kaibigan na Bisaya, pero hindi po talaga sila sanay na magmano. Hindi po talaga sila namumupo. Pag po, mga magulang ko po, pag po sila nandoon sa amin, namumupo po sila, naghahalik po sila sa mga magulang ko. Doon po sila nasanay sa ganong klase. Kaya, wala po tayong magagawa. Iyon ang kanilang nasanayan. Po ba? Kaya ayan na lang po ang ating pagpasensyahan sa kanila. No? Hindi po kahit hindi po natin gusto, kung hindi naman iyon ang kanilang ugali, ang nakagisnan, anong magagawa natin? Hindi yun ang nakagisnan niya. No? Yun po ang kuwang ko sa inyo. Galing yan kay Cathy ng Tarlac. Miss Treasure, mahirap po yung kaibigan na chismosa at mayabang. Inis na inis po kami pag lahat ng pinagkwekwentuhan namin barkada, nalalaman ng tao na di namin friend. At isa pa po, Miss Treasure, nagbibigay siya. Tapos po, ikekwento niya, mga binigay niya sa amin. Ayaw po namin ng ganong mayabang. Di na lang niya hintayin na kami ang magkwento sa iba ng binigay niya. Ano po ba magandang pagsasalita sa kanya? Sabihin nyo na diretso, bakit ikaw, bigay ka ng bigay, tapos ikekwento mo, hintayin mo kami na magsabi. Ganon. O kaya, tsaka huwag kang nagyayabang. Pag hindi kasi maganda yung ganyang klase. Pag hindi mawawala yung ganyang ugali mo, magkakahiwa-hiwalay tayo. Kasi mahirap po kasing ganon ang kaibigan mo. Wala pong hindi po kayo magkakaroon ng unity. Pag po gano'n ang kaibigan nyo. Tsaka po, hindi kayo magiging close sa isa't isa kasi konting kwento, kachismosohan, kaawayan, mag-aaway-away po kayo para matapos na lang yan at maiwasan, humiwalay na lang po kayo. Ganon lang po yon. Kasi mahirap po yung ganyang klaseng tao. No? Dapat talaga, lahat kayo, nalalaman yon. Alam kung saan, kung paano, ganun po yon. Bago kayo mag-start, alam mo kung ganito yon. Oh, friend, ganito yan, ha? Yan, okay, ganito. Sabihin nyo yung ugali nyo kung gusto nyo sabihin. O kaya naman po, pag naman nalalaman kasi minsan po kasi nagkakahiyaan Huwag po kayong mahiya sa barkada. Barkadahan naman po yan, wag po kayong mahiya. Kasi po, mas maganda yung tapatan kesa sa sisekretuhan kayo na magkaibigan na hindi mo sinasabi yung gusto mo. No? Mahirap po yun. No? At saka isa pa, ayaw niyang, yung isa naman na sumulat sa akin binigay mo sa kanya, pero ayaw niyang malaman na ibinigay niya sa'yo. Na ibinigay mo. Nabigay mo. Ano naman yung klaseng ugali na yun? Binigyan mo siya. Binigyan mo siya. Ako, binigyan ko siya. Pero, ayaw niyang sabihin na ako yung nagbigay pag may nagtanong. Bakit? Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Hindi ko makakuhan po yun kung bakit ganon. Or meron siyang itinatago na nagtatago po kasi yung mga ganyang klaseng tao na meron siyang tinatago na ayaw niyang malaman na binigyan mo siya, or meron siyang itinatago na ayaw niyang malaman na close kayo kasi meron siyang kaso na malalaman nyo, ganon. Baka sabihin nyo na, meron niyang ganito, meron niyang ganito. Yun po kasi ang kabaligtaran nun po. Kaya, iyon ang ginagawa. Iniiwas niya
iniiwas niya ikaw sa mga kaibigan niya or sa mga kakilala niya, ganon. Kaya siya palagi siyang nag-iisip kung ano man yon, ganun yon. Miss Treasure, may office mate po kami na nagulat na lang po kami na nasiraan ng ulo. Ano po kaya ang dahilan noon? Naaawa po kami sa kanya. Tahimik po siya at mabait. Wala po siyang reklamo pag inuutusan ng boss namin. Kahit po uwian na, okay lang po sa kanya. May sakit po ba siya? Kasi minsan kasi pag depressed ka at masyado yung pagka-depress mo, alam mo po ba, nakakasira po ng ulo yan. Kasi po yung nasisiraan ka ng ulo, pagkatapos ang dami mo nagiging problema, tapos in love ka, yung mahal mo maraming ginagawa sa yung kagaguhan. Ganon po siya. Minsan po kasi ganon minsan sa family mo, mga nagkakasunod-sunod po yung depression mo. Minsan po kasi masyado tayong hindi natin makaya yung problema. Hanggang doon na lang po napupunta yung ating pagkakasira ng ating katawan o yung ulo. Ganun po. Yun po. Kasi ang depression po, nakakasira po ng ulo yan Yun po. Masisiraan ka talaga ng ulo. Pero kung kayo po ay merong lahi niyan, hereditary, magkakaroon po kayo ng ganun talaga. Nag-start po kasi ang depression sa edad ng 30. Basta may hereditary. Pag po kasi kayo nagkakaroon agad kayo ng problema sa edad na 30, meron po kayong na-inlove kayo. Kasi po yung ganyang age, hindi po nakakayanan yung pag-ibig. Na-inlove kayo or naiinggit kayo sa kapwa nyo o nade-depress kayo dahil yung boyfriend mo merong naging iba na mahal mo, hindi mo makaya yung pagmamahal niya, na meron siyang iba, na mahal mo po siya, hindi mo kaya, hindi mo nakayanan, yung ganun po, siyempre natural, nagkakaroon ka ng depression po niyan. Kaya isa pa, ikaw tapos po, kung ikaw wala pang panggastos, walang pera yung asawa mo, o kaya yung asawa mo may babae. Ganun po yan, nagkakasama-sama. No? Siguro naintindihan mo na yon, Ana. Yun po minsan hereditary No? Alin, mag-music muna tayo. Oh, I'm paying for your kisses in the tears I shed for you. 50 tears for every kiss, dear, for love that wasn't true. Oh, I bought so many kisses when I didn't know the cost, but the time has come to pay you for the love that I have lost. 50 tears for every kiss, dear. Oh, the price was high, it's true, but I'd
shed a million more, dear, for only one more kiss from you. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, for a love that fell apart. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, for a love that fell apart. For a love that fell apart. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Hello, mag-start na naman po ako ng ating Love Notes and Memories. Pero bago po ako mag-start, babatiin ko po muna, nagpapasalamat po ako. Hindi ko nga nakaalis na po si Amba. Hindi agad ako nakapagpasalamat. Pasensya na po, Amba. Maraming salamat po sa gift mo sa akin na bag. At saka maraming salamat din po sa lahat ma'am. You're so kind and humble. And then maraming tuloy po kala Ma'am Fe, Nicodemo, si Sir Rizal, si Ami Amar, and si Allen. Thank you po, Ma'am. I love you. You're so humble and kind, generous too. I love you. Ay, siya nga pala, yung mga kaibigan ko, yung ating reunion tomorrow, hindi ako sure, ha. Tara, hindi ko alam kung makakakuha ko ng reporting kayo. Ang aarte nyo, pa-report pa kayo kung magsabi kayo ngayon na. Sos, kung kailan ako may kuwan at saka kayo, naku, ewan ko sa inyo. Hindi naman niya ako tinatawagan. Bahala kayo. Basta, reunion natin, 50th golden years. Tomorrow. Hindi ko rin alam ang oras. Tingnan naman nyo. Hindi ba lang sabihin nyo ang oras? Paano paano magaganyan tayo? Isipin mo, buong eskwelahan. Tapos magaganyan kayo, ora-urada. Ayoko sa lahat ng ora-urada. Kaya nakakakonsume. Parang, ewan ko, makukonsume ko sa inyo. Happy birthday, Catherine Panuelos of BDO. Nasa BDO po siya. Pamangkin ko po yan. At saka po, hi to Angel and Manny Panuelos kung gusto po nyong magpagawa ng sasakyan, meron po silang Metropolis Machine Shop. Yan po ay dalawang gwapong magkapatid. Kaya po makikita po nyo, diyan po kayo diyan po kayo magpagawa kung may sira po ang inyong sasakyan. Sabihan lang po nyo ako at baka po hindi ko pag yung mga pang rewire yon, hindi ko po alam basta yung mga panghangin-hangin lang yung mga maliliit lang po yan, baka hindi po kayo pagbabayarin yan. Sabihin lang po niyo yung pangalan ko, hindi po kayo pagbabayarin yan. Wala na nga po silang bayad sa akin dapat po kasi may bayad sila sa akin. Kaya po, pag nagpagawa kayo dyan, hindi rin po kayo pagbabayaran yan basta't hindi po masyadong mahal. Dalawa pong gwapo yung magkapatid, no? Si Angel Panuelos and Manny Panuelos. Okay. Diyan po yan sa Mindanao Avenue, no? Ito po. At saka
gusto nyo, ay friend, mapapanood nyo kami sa www.ustream TV channel TV/channel/Kakampyon online. And our number is 553-8656 and then 788-3607. Yan po, mapapanood nyo kami dyan. And kung gusto mo akong makita sa FB ko, Pat April lang po. Yon. At saka, my number is 0935-770-7888. And my smart is 0999-562-2860. Yan lang po. Thank you pa. Basta friend ha. Yon, yung sinabi ko sa iyo. Thank you rin sa tulong. Okay. Mamaya. Okay. Miss Treasure, galing po ito kay kay Cathy ng Tarlac. Miss Treasure, ipag po namin, ay tapos na to. Bakit napunta rin eh? Eto, Miss Treasure, asawa ko po nabuntis nabuntis ang maid namin. 17 years old lang po yung maid namin. Natatakot po ako at baka makulong. Asawa ko sa ginawa niya. Palagi po kasi siya lang ang naiiwan sa bahay. Mga anak po namin lahat pumapasok. Nagwo-work po lahat. Ang 5 naming anak. 58 years old na po asawa ko. Ano po ba ang magandang gawin, Miss Treasure? 17 years old lang po yung maid namin. Alam mo, yung asawa mo, ang tanda-tanda na, napaka-el pa. Isipin mo, 17 years old, binuntis niya. Ito namang asawa mo, matanda na, hindi niya iniisip ang binubuntis niya at ang ginagawa niyang hinahalay niya ay 17 years old. Ano ba yan? Pwede talaga siyang makulong niyang ganyan. Ang swerte mo kung iyan ang naging asawa ko, ako mismo magpapakulong dyan sa asawa kong yan. Alam mo yung ganyang klaseng asawa, 58 years old? Anak ko, napaka-el pa. Ano ba yun? Anong klase yan? Parang hindi yan, alam mo yan, hindi yan tumatanda siya, hindi nagpapakabata siya ng nagpapakabata. Walang nangyayari sa pagkatanda niya. Yun ang mahirap sa asawa mo. Hindi dapat yung ganon, no? Kasi dapat yan ay iniisip niya kung bago siya lumikot yung katawan niya. Hindi yung ganon. Iisipin niya lahat. Ito ba, batang-bata ito, ganito, hindi niya iniisip, basta nalat, hara siya ng hara, wala talagang mangyayari kung ganon siya palagi, hahara siya ng hahara, no? Punta siya, ganito, hindi po pwede yung ganon, na ganyan ang gagawin niya palagi. Alam mo, yung puso niya, hindi dapat yung ganon, 17 years old, samantalang ang tanda niya, 58 years old, hindi ba siya naaawa doon sa 17 years old na yon? Tsaka hindi ba siya napapahiya sa mga anak niya? 5 anak nyo. Hindi ba siya napapahiya doon? Tapos binuntis siya yung katulong nyo. At yung katulong naman nyo, mahilig din. No? Pero ang masasabi ko, kung hindi naman ginanyan ng asawa mo yan, hindi naman siguro mangyayari yun. Hindi ba? Kasi dapat yun, hindi niya papakialaman para igalang din naman siya. Kasi hindi niya ginagalang eh. Kaya siya ginanon. Baka kung ano ginawa niya ron sa katulong. Alam mo naman 17 years old, masyadong mapasok yan. Yung asawa mo, ang tanda-tanda na, magsisenior na, hindi niya iniisip na yung kanyang hahalayin ay 17 years old, minor de edad. Sus. Kita mo naman po yung mga ganyang klase, no? Kahit naman ako ang asawa niyan, ako magpapakulong sa'yo. Pag ganyan ka.
di maganda yung ugali mo. Miss Treasure, bakit po kaya ang lalaki di masiyahan sa isa? Girlfriend. Boyfriend ko po, kasi maraming gustong gawin sa akin. Ayaw ko pong pumayag at baka po pagkatapos na gawin niya gusto niya, ay iwan na niya ako. Tama po ba ako, Miss Treasure? Oo, tama ka. Kasi lahat paggagawa mo lahat sa boyfriend mo, yung hindi dapat, di pa naman kayo kasal. Pagkatapos ganon, ano mangyayari sa iyo? Pagtatawanan ka lang niya, paglalaruan ka lang niya. Hindi maganda yung ganon na pinaglalaruan ka. No? Bas, ibig mo sabihin, kung hindi niya makuha lahat-lahat, hindi ka na niya mahal. Mahirap yun. Kung ayaw mo kasi alam mo, mas maganda, malinis ka. Bago ka ikasal, malinis ka. Hindi yung laspag ka. No? Mahirap yung ganon, laspag ka. Alam mo ang babae, halatang halata pag laspag. Oo, kahit tumanda yon, alam na alam yan. Alam na laspag ka. Kahit tumanda ka, alam na alam yan. No? Yun lang yun Yung paglakad, itsura, ganon. Iyon yung sinasabi ko. No? Galing ito kay Romana ng Mandaluyong. Miss Treasure, boyfriend ko po pala ay marunong mag-orasyon sa kapwa. Pag gusto niya gawin ng masaya, ay oras-oras o orasyonan niya. Alam mo po ba, Miss Treasure, yung ganong may alam ka po ba sa dapat naming lapitan? Meron akong alam dyan, pero hindi ko alam yung sinasabi mo. No? Oo. Meron akong alam dyan, pero hindi ko alam yung sinasabi mo. Gaorasyon. Miss Treasure, boyfriend ko po, magsama kami sa bank account. Kaya lang po, minsan isang araw, sinabi po niya sa akin na mag-business kami. Pumayag naman po ako sa kanya. Pagkalipas po ng 3 araw, tinext sa akin ng friend niya na wala na daw pong boyfriend ko at nag-abroad na. Nagulat po ako at di nakapagsalita agad. Kasi po, siya ang sumulat na i-withdraw sa check. Pinirmahan ko na lang po at di ko po tiningnan ang pera na withdrawal. Ano po kaya bakit po kaya niya ginawa yun? Lahat po ng inipo namin nasa kanya na. Napunta na po sa kanya. Pero 5 taon po kaming mag-boyfriend. Bakit po lahat dinala niya yung pera naming naipon? Ay, alam mo, sa mag-boyfriend, hindi maganda yung magkuwang kayo, yung ano tawag doon? Yung magkuha kayo sa account, magkasama kayo sa account. Kasi pag ganong magkasama kayo sa account, hindi maganda yung inyong nakakatakot. Kahit boyfriend mo, kita mo yung yung inyong hindi ba yung boyfriend mo, tingnan mo, nagkaroon siya ng pangalan nito na nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng 5 taon. Tapos nabigyan ka niya ng 7 years pa. Naisip na magagawa niya. Hindi mo alam na magagawa na yon, na 7 taon na kayo, 'di ba? Ang hirap talaga nung ganon. 7 taon na kayo, hindi niya sinasabi kung ano 'yon dapat, 'di ba? Hindi maganda 'yon.
ayoko, kahit naman ako, ayoko rin ng ganon. Na? Mahirap din naman yung ganon eh. Diba? Kaya pag kasi ganon ang ugali, isipin mo, agad-agad ikaw. Oo. Paano naman yun? No? Galing ito kay ano ito? Needs ng Malolos, Bulacan. Ano ito? Plaridel, Bulacan. Miss Treasure, boyfriend ko may kabit at may asawa pa. Di ko po alam na ganoon siya kasi po sweet naman siya sa akin. Nagpunta po kami sa grocery at sa malas ay nakita po niya asawa niya sa grocery kasama ang 2 anak niya. Di po ako makakibo. Napaiyak na lang po ako at sinabi ko po sa araw niya na di ko alam na may asawa siya. 3 years na kami. Ngayon lang siya nahuli ng asawa niya. Kaya ang ginawa ko po, nakipaghiwalay agad ako. Ayoko po ng komplikadong relasyon. Bata pa po siya, 28 years, at ako po ay 22. Asawa po niya mukhang 40 na po. Tama po ba ginawa ko sa kanya? Tama yon na nakipaghiwalay ka na kasi komplikado yung inyong relasyon. Kasi may asawa siya, may anak siya. Hindi mo naman alam na may asawa siya at anak. Hindi niya sinasabi sa'yo. Mahirap yon, dapat sabihin niya sa'yo. Diba? Ganun yun eh. Dapat sabihin niya sa iyo kasi mahirap yung ganon. Hindi komplikado yung inyong relasyon. No? Tama yung ginawa niya. Galing ito kay Didi ng Pangasinan. Mag-music muna tayo. Treasure, yeah, you are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you are. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Baby squirrel use a sexy motherfucker.